Open your Bibles to 1 Timothy chapter 5. Actually, malapit na tayo matapos sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5. Dito po tayo starting sa verse 3 hanggang verse 16. I-discuss ko sa inyo yung mga hindi ko pa natalakay nung last week. Okay? 1 Timothy chapter 5 verse 3 hanggang 16. Give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put their religion into practice by caring their own family, so repaying their parents and grandparents. For this is pleasing to God. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give the people this instruction so that no one may be open to blame. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. No widow may be put on the list of widows unless she is over 60, has been faithful to her husband, and is well known for her good deeds such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the Lord's people, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. As for younger widows, do not put them on such a list, for when their sensual desires overcome their dedication to Christ, when they want to marry. Thus they bring judgment on themselves because they have broken their first pledge. Besides, they get into the habit of being idle and going out from house to house, and not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying these things they ought not to. So I counsel young widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan. If any woman who is a believer has widows in her care, she should continue to help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. Let us pray. Lord, samahan mo kami sa pagtalakay sa mga talatang ito. Tulungan niyo po kami na mas madali namin itong maunawaan, at dalangin ko po na makita namin yung relevance nito sa church. For us to see your mercy, your grace sa church, at para ma-extend namin, Panginoon, kung kanino dapat ma-due yung extension ng blessings of God ng church. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sa pamamagitan na ito ay makita namin yung love ng church sa bawat isa, kung paano namin ma-express yung aming love, Lord, for the body of Christ. Thank you, Lord, sa iyo po lamang ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nabanggit ko rin to last week, pero ulitin ko. Napakaganda ng batas, ng law, ng Panginoon in the Old Testament in regards to the widows. Alam niyo ba yun? Napakaganda ng batas according to the law of the Old Testament in regards to the widows. In fact, widows should not suffer injustice. Okay? Hindi dapat mag-suffer ng injustice ang mga widows. Kung babasahin natin, puntahan natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 18. Simulan natin verse 12. 10 verse 12 ng Deuteronomy. Okay, verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in His ways, to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today, for your good. Binibigay yung kautusan bilang simbolo ng kanilang pagmamahal, at ito ay para sa kanilang ikabubuti, ang sabi ng Panginoon.
Verse 14, Behold to the Lord your God belong heaven and the heavens of heavens. The earth will and all that is in it. Yet the Lord set in His heart in love on your fathers and close their offsprings after them, and above all peoples as you are this day. Sabi ng verse 16, Circumcise therefore the foreskins of your hearts, and be no longer stubborn. Hindi sila dapat maging matigas ang ulo. For the Lord your God is God of gods and the Lord of lords, the great and mighty and awesome God who is not partial and takes no bribe. Tingnan niyo yung verse 18. He executes justice for the fatherless and the widow and loves the sojourners, giving him food and clothing. Ibig sabihin, the eyes of the Lord is on the fatherless and on the widows of Israel. At sabi niya, even on the sojourners, yung mga walang mapuntahan. Ganyan kaganda yung justice ni God o yung pagmamahal ni God sa kanila. Okay? Tingnan pa natin sa ibang part pa ng Deuteronomy. Sa chapter 14, verse 29, tingnan nyo yan. This is for the Sabbath tithes. Okay? Yung kanilang tithes ay binibigay nila sa temple every 3 years para merong kainin yung mga itong babanggitin ko. Sabi na verse 28, At the end of every 3 years, you shall bring out the tithe of your produce in the same year and it lay up within your town. Sabi ng verse 29, And the Levite, because he has no portion or inheritance with you, and the sojourners, the fatherless, and the widows who are within your towns, shall come and eat and be filled, that the Lord your God may bless you in all the work of your hands that you do. Therefore, the widows has part, the fatherless has part from the tithes of the Israel. Intindihan niyo ba yun? Na ganun kaganda ang batas ng Panginoon na hindi pwedeng mapabayaan ang mga ulila, ang mga biyuda, okay? Ang mga walang maaasahan, ang mga ligaw. Sojourners, ibig sabihin mga naligaw. Mga dumayo sa lugar nila na wala nang ibang mapuntahan, mga alien. Okay? So sila ay nililingap ng Panginoon. Chapter 16, punta tayo sa verse 11. Kasama sa worship, sa pag-worship nila, yung mga widows. And you shall rejoice before the Lord your God, and your sons and your daughters, and male servants, and your female servants, the Levites who is within your towns, the sojourners, the fatherless, and the widows who are among you at the place that the Lord your God will choose to make His name dwell there. Yung pupuntahan ng mga Israelites, hindi pwedeng mawalan ng portion ang mga widows. Ganon katindi yung pagkalinga dapat ng mga Israelites. If you would still continue, tingnan nyo yung verse 14 dyan. Verse 13, You shall keep the feast of the booths 7 days when you have gathered the produce from your threshing floor and your winepress. So, mag-iipon sila ng pagkain. Tapos, verse 14, You shall rejoice in your feast, you and your sons, and your daughter, and your male servant, and your male servant, the female servant, the Levites, the sojourners, the fatherless, and the widow within your towns. Nandun na naman sila. The fatherless, the widows, and the sojourners. Hindi sila pwedeng pabayaan. Ibig sabihin, even in the Old Testament, ang malasakitan ay nandoon na nakadesenyo sa Israel. Na hindi nila pwedeng pabayaan yung kanilang mga kababayan na may pangangailangan. Okay? Bigyan ko pa kayo ng example. Kay Ruth. Kung naalala niyo si Ruth, anong storya ni Ruth? What is the story of Ruth all about? Love story po, Pastor. Sa dinami-dami naman ng love story, bakit naman yung kay Ruth pa? Wala kang ka-love story dun eh. Nabasa niyo na ba yung Ruth? Wala kang sweetness dun eh. Di ba?
Ano ba yung romance nila doon? Natulog sa paanan ni Boaz ni Ruth. O ano sweet doon? Kung sa Filipino context, bastos si Boaz. Bakit? Doon niya pinatulog sa paa niya. Di ba? Kung Pilipino yun. Bakit nasa paa? Ba't doon natulog? Di ba? Nakakahiya yun. Dapat natulog yung lalaki sa sahig, yung babae sa higaan. Ay hindi. Si Ruth natulog sa paa. Anong sweet doon? So walang love story dyan. Story of the book of Ruth is all about kung paano tinubos ni Boaz. Sino? Si Ruth. Bakit? Ano siya? Widow of? Naalala niyo ba? Si Malon. Di ba? Si Malon, yung anak ni Naomi. Noemi. Anak niya. Nabalo sila pareho. Yung asawa ni Noemi namatay. Si Malon namatay. So, anong nangyari? Yung magbiyanan, pareho silang nabalo. Okay? At sabi ni Noemi, wala na akong anak na pwedeng maging asawa mo. At matanda na ako para mag-anak pa. Bakit ganun? Ba't sinabi niya yun? Kasi meron silang batas, kung natatandaan ninyo, meron silang batas na kapag ang lalaki na may asawa, namatay yung lalaki, yung susunod sa kanya, ang siyang magdadala ng pamilya nung namatay niyang kapatid. Yung nabalo niya na nahipag. Siya yung mapapangasawa nun. Okay? Kaya nga si Boaz, though hindi siya kapatid, pero dahil sa siya'y natatanging malapit na kamag-anak, siya yung tumubos ngayon kay Ruth. Okay? Siya ngayon yung bumuhay ngayon kay Ruth. Kasi kawawa siya. Kasi nung panahon nila, hindi pa pwedeng magtrabaho ang mga babae. Walang trabaho ang mga babae. Therefore, mamamatay siya. So, kailangan na magbubuhay sa kanya. So, in his case, it is Boaz. Okay? Tapos na-explain ko nga sa inyo that this is not just to show na mayroong ganung rule. Okay? The story of Ruth is all about to show sino si Ruth sa Bible, ano ang role niya, anong reason kung ba't siya nilagay ni God. Apo niya si David. Ipinakita even in the Old Testament that the Moabites, the Gentiles, is part of the lineage of David. Oo. Kaya nga hindi pa pwedeng magyabang ang mga Israelites, ang mga Hudyo, na walang karapatan ang mga Gentiles. Kasi even in the very beginning, kung naalala nyo, sino yung nag-rescue sa mga tik-tik? Anong ginawa niya? Tinago niya. Anong sabi? Nung panahon nila Moses, anong sabi? Kasama sila sa pupatayin? Hindi. Niligtas sila, right? Okay, niligtas sila. Tapos, dito naman, sa buhay ni Ruth, ano nangyari? Moabite siya. Galing sa kanya si David. Ibig sabihin, the Gentiles, even in the Old Testament, is part of God's plan of salvation. Kaya hindi yung kumbaga parang second choice ang mga Gentiles, hindi tayo mga wild cards. Okay? Hindi kayo mga panabla. In the very beginning, we are chosen. We are part of God's plan, the Gentiles. Okay? So, yun yung batas ng Israel patungkol sa mga widow. Kung mapapansin niyo rin sa New Testament, sa Matthew, verse 22, merong lumapit kay Jesus, verse 24, Matthew 22:24, sabi nung isa, saying, Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers among us. The first married and died, and having no offspring, left his wife to his brother. So to the second and third, down to the 7th. After them all, the woman died. In the resurrection, therefore, of the 7, whose wife will she be? For they are all had her. So dito pinapakita na meron silang batas na ang widow ay mapapasa sa kapatid. Okay? Para magtuloy yung kanilang offspring.
Okay? Yung kanilang offspring. Para magtuloy yung kanilang lahi, kailangan maipasa sa kapatid. Kaya napaka-importante at napakaganda ng kanilang batas para pangalagaan yung widow. Ngayon, kay Paul, itinuloy niya ito sa church. This is not just a practice in Israel, but this is an important message of God to the church. How does the church would protect and would take care of the widows? Not just the widows, but those who are in need inside the church. Importante po na pangalagaan ng mga Kristiyano ang mga may pangangailangan sa loob ng church. Napakaganda nun. Okay? Ang sabi ng verse 3, yung word dito is honor. Honor the widows. Does your Bible says the word honor? Ang sabi? Honor ba? Yung first word dyan, ng verse 3, chapter 5, ng 1 Timothy. 1 Timothy 5, verse 3. Honor ba? Yung first word? Honor. Di ba? Honor ba? Honor, di ba? Pag sinabing honor, it's not just take care of them, but give them dignity. Hello? The church should give dignity to those who are in need. Hindi dapat nagmumukhang kawawa ang mga walang pera sa church. Alam niyo ba yun? Yung mga balo, yung mga ulila, yung mga walang pera sa loob ng church, hindi dapat sila nagmumukhang kawawa. Kaya nga, galit na galit ako dun sa mentality na, yung church namin pangmayaman. Hindi kayo church kung pangmayaman yan. Kasi galit si James dyan sa ganyang klaseng mentality, if you will remember. Kung naalala niyo, nagagalit si James. Nung diniscuss ko sa inyo yung James, alala niyo yun? Na meron sa kanilang upuang pangmayaman. Tapos yung mga mahihirap nakasalampak sa sahig. Galit na galit si James sa kanila. Because the widows should be given honor. Hindi niyo ba napapansin sa maraming church? Sino ang board? Yung mga magagandang trabaho, yung mayayaman. Di ba? Yung mga walang trabaho, member lang kayo. Di ba? Tapos yung mga may trabaho, yun yung madalas na i-invite sa birthday ni pastor. Di ba? Sa mga celebration. Di ba? Kasi sila yung unang nabibigyan nila sobre. Which is wrong. Hindi ito dapat nangyayari sa church. Okay? So, give honor to the widows who are truly widows. Okay? Tapos, but, merong but dyan. Na-discuss ko to last week. Na kapag yung widow o yung tao may pangangailangan, may kamag-anak pa, hindi siya dapat pabayaan ng mga kamag-anak niya. Bakit? Anong sabi ni Paul? Anong sabi ni Paul? Sabi ng verse 8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, ano sabi? He has denied the faith, is worse than an unbeliever. Ang isang Kristiyanong hindi tumutulong sa kanyang kamag-anakan na may pangangailangan ay masaul pa sa hindi mananampalataya. Shame on you, ang sabi ni Paul. Diba? Sabi nga ni Mr. Asimo, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Diba? Nung 80s, mahiya ka sa balat mo. Yun ang sinasabi ng 80s. Mahiya ka sa balat mo. Pero ngayon, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Diba? Shame on you. If you, a Christian, quote-unquote, a Christian, yet, pinababayaan mo yung kamag-anak mo na nangangailangan. Gayon din, sinabi ni Paul, a widow who is truly a widow. Hindi porket, siya ay balo o wala ng asawa, dapat na nga siyang tulungan. Kasi kung siya naman ay namubuhay sa layaw, ano naman ang nangyayari? Sabi naman ng verse 5, she who is truly a widow left alone set her hope
on God and continuous supplication, prayers night and day. Yan yun. But she who is self-indulgent is dead even when she lives. Ang isa namang widow nga, ulila nga yan, pero nabubuhay naman sa kalayawan. Okay? Para na rin siyang patay. So ano ngayon ang rules? What should be the rules? Okay? What should be the rules? Unang rules, a widow, ang sabi dito ni Paul, she who is truly a widow is left all alone. So isang tao na talaga pinabayaan, i-discuss natin yan, Pastor, kailangan ba ang widow nakapag-asawa? Paano kung hindi siya nag-asawa, tumanda siya? Hindi ba na yan tutulungan ng church kung wala na siya pangailangan? Di bali ng, kung meron siyang pension at maraming ipon, katulad ni Ate Flor, kung hindi, kung walang ipon, di ba? Di bali kung nakapag-ipon ng gusto, kung hindi, anong gagawin ng church? Di ba? Hindi naman nag-asawa, hindi yan widow, basta hindi yan tutulungan ng church. Of course, hindi ganon. Pag sinabi niya, ang ibig sabihin dito, yung widow kasi, yung term na widow nila, widow as in namatayan ng asawa, kasi sa kanila, talagang lahat ng babae, talagang nag-aasawa. Noong time nila, kalakaran yun. Bihira sa kanila talaga yung hindi nag-aasawa, para kasi sinumpa pag hindi ka nakapag-asawa noong time nila. Okay? Para kasi sinumpa pag hindi ka nag-asawa. Ngayon, hindi ganun. Ang ratio ng lalaki sa babae, ang laki. Okay? Tapos nagiging Vincent pa, saka Eric. So, liliit talaga yung ratio ng lalaki. So, maraming babae ngayon na hindi nakakapag-asawa. Di ba? Alam nyo kagad, no? Di ba? Nagganon pa sila doon sa Cosmo Bash. Pilian yung mga ka-office mate ko na naka-attend ng Cosmo Bash. Si Eric at si Vincent. Okay. Ang sabi dito ni Paul, he is truly a widow, left all alone. Set her hope on God, continues to supply. Ibig sabihin, wala na siya maasahan kundi ang Diyos. Kung ang isang tao, wala na siyang ibang maasahan kundi ang Diyos. Ako nga, para sa akin yan, hindi lang yung patungkol sa mga babae. Kasi mayroong mga lalaki, lalo na matanda na, wala ng capacity to work, hindi na niya kaya, may sakit. Pababayaan ba yan ng church? Of course not. Hindi pwede. Kung meron man sa inyo mangyayari yun, hindi na ninyo pwedeng pabayaan. Okay? Sa mga lalaki dito, halimbawa, dumating yung point, tumanda kayo, wala na kayong pamilyang kakalinga sa inyo, hindi kayo pwede pabayaan ng church. Okay? Ang sabi dito, verse 9, let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age. Nung time nila, walang pensyon ang mga babae. Kaya yung 60 years old sa time nila, kawawang-kawawa yan. Si Ate Lourdes, more than 60, pero alive and kicking. Okay? At kayang-kaya. So, hindi ibig sabihin na more than 60, kawawa na si Ate Lourdes. Okay? Tapos may love life pa. Yahoo! Okay? Gusto ko lang maging andito, wag niyong gawing limit. Ito, Pastor, 60 na kasi. Hindi ganun yun. Lagyan natin lagi yung context, tingnan natin lagi yung context. Wala na ba siyang maaasahan at hindi na ba niya talaga kaya? At this point, yung sinabi ni Paul, itong mga tao ito, hindi nila kaya at they're 60 years old. Nung nagpunta nga ng hospital si Ate Lourdes, sinuntahan ng tatay ko, kaya pang tulungang maglakad tatay ko niyan. Mas bata ang tatay ko, 58 lang. Sabi nga niya, Pastor, ako, ilang taon na ako. Hindi na natin babanggitin to. Kung ngayon mag-alala, hindi ko babanggitin. Kahit alam ko. Pero, still, malakas pa rin siya. Actually, napagbubuhat niyo pa nga di ba? Kaya-kaya pa. Kung ano pa mga, ginagawa niyan. Diba? Yakang-yaka pa. So, ang sabi dyan, 60 years of age, having been a wife of one husband. Ibig sabihin, hindi siya adulterous. Okay? Hindi siya kung kani-kanino sumasama o kumakabit. Having a reputation for good works. Okay? If she has brought up children, has shown hospitality. Kung nagkaroon siya ng anak, naging mabuti siyang nanay. Naging mabuti siya sa kanyang mga kapitbahay. Has washed the feet of the saints. Naglingkod siya sa church. Okay? Has cared for the afflicted. Tinutulungan niya mga may pangangailangan. Has devoted herself to good work.
Okay? So sila yung mga ituring yung dapat tulungan. Yung mga dating mabubuting mga may bahay at ngayon ay wala nang maaasahan. So dapat silang tulungan. Pero binigyan ng warning ni Paul, but refuse to enroll younger widows. Yung mga bata na namatayan ng asawa, huwag niyo muna silang i-consider na widow. O huwag niyo muna silang gawing pakainin. O yung tipong parang wala nang gagawin. Kasi baka mag-asawa pa yan. Okay? Pwede pa. Okay? Baka mag-asawa pa sila. Ang sabi ni Paul, their passions draw them away, refuse to enroll younger widows, for when their passion draws them away from Christ, they desire to marry and so incur the condemnation for having abandoned their former faith. Masama po bang mag-asawa uli ang isang namatayan na? Hindi. Ang sinasabi dito, kung makakapag-asawa at i-abandon yung faith. Bakit? Minsan kasi may mga nabalo, na widow, tapos dahil sa hirap ng buhay, alam niyo yung term na ginagamit natin na sa patalim, kumakapit, minsan nag-aasawa sila ng non-Christian, therefore nawawala sila sa faith. So be careful with that, sabi dito ni Paul. Kaya nga sabi, wag daw ituring yung mga younger widows. Kasi baka mabatikan yung kanilang pananampalataya. Besides that, they learn to be idlers, nagiging tamad sila. Kasi isipin ninyo, kung bata pa yan, kaya pa naman magtrabaho, pero sige, dahil biyuda ka, papakainin ka ng church. Wag. Wag naman. Kasi ano mangyari? Baka araw maging tamad. Ang sabi ni Paul, tandaan ninyo, na hindi pinopromote ng church o ng scriptures ang katamaran. Kaya nga walang puwang sa church ang tamad. Walang puwang sa church ang tamad. Kasi galit ang Panginoon sa tamad. Huwag nga raw pong pakainin. Okay? So, become idlers, but so gossips and busybodies, saying that what they should not. Kumbaga, ginagawa nila yung mga hindi nararapat. So, I would have younger widows marry. So, kung namatayan ng asawa, I encourage, sabi ni Paul, mas maganda pag-asawa na lang ulit. Pwede naman. Wala namang problema. And have their children. Manage their household and give the adversary the occasion for slanders. Kesa kung kani-kanino sumama at magkasala pa sila, mas maganda kung magkakaroon ng chance sa mga pag-asawa ulit, go ahead. If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened so that it may care for those who are truly the widows. Hayaan natin na ang mga kamag-anakan ang siyang tumulong para ang church ay makatulong sa dapat nararapat na tulungan talaga. Bakit natin ito pinag-aaralan? Buksan ninyo yung sinasabi ni James, chapter 1, verse 27. 1:27 ng James. Religion that is pure, okay? James 1:27. Santiago, sa mga nasa Tagalog. James 1:27. Ito sinasabi, religion that is pure and undefiled before God, okay? The Father is this. Ang relihiyon o ang pananampalataya na dalisay at walang batik sa harapan ng Panginoon at Ama ay ito. Ang ano? To visit orphans and widows in their afflictions. Ano yung visit in their afflictions? Mag-visitation? No. Ibig sabihin ng visit in their afflictions is to help them or to take care in their needs. Sino? The orphans and the widows. And to keep oneself unstained from the world. So kung sinasabi natin na totoo tayong pananampalataya, hindi natin pwedeng pabayaan ang kapatiran natin na may pangangailangan, especially the widows and the children who are in need. Okay? Sige, tingnan niyo yung katabi niyo. Mga kapatid, kung sakaling mamamatay man ako, okay? Ikaw na bahala sa mga maiiwan ko, ha? Alam niyo yun? Kailangan natin yun. Okay? Kailangan natin magtulungan sa isa't isa. Hindi natin pwedeng pabayaan yung mga kailangan ng mga kapatiran natin may pangalan.
if we really say that we are Christians, we should take care of the brethren who are in needs. Sa atin as of now, wala tayo yung kategory na katulad ng sinasabi ni Paul na more than 60 years old, na widow, kasi may mga nasaan pa. Pero I would like you to see how careful God designed the system of caring. Even in the Old Testament, ganon na niya binigyan ng insurance. May insurance, laging may sasalo. Okay? May sasalo sa mga kapatid nila na mga kailangan. Okay? Kung natatandaan niyo si Ruth, at sabi ni Boaz kung sa kanyang mga alipin, sa pag-ani ninyo, huwag niyo nang balikan yung mga naiwanan na nagpasan niyo na. Bagkus maglaglag pa kayo para meron silang mapulot. Ganon din sa law. Okay? Sa amin po sa Malabon, meron kaming mga plaisdaan doon, mga fish pond. Sa Malabon, marami nun. Okay? Pagka-anihan, summertime, usong-uso doon yung mga simot. Okay? Tag-simot. Okay? Pag nag-ani, kasi ano yan bilang ng mga naghulog, kung ilang laksa ng isda, ng binhi, yung kanilang hinulog. Okay? Pag naghulog sila, tansyahan yon. Binibilang lang nila yung kanilang mga binhing hinuhulog, tansyahan. Halimbawa, isang batsa ng binhi ng bangos, umaabot ng parang 70,000 na matured na bangos, paglaki. Okay? Ilalagay yun sa fish pond, yun yung papalakihin, pero tansyahan yun. Ngayon, pagdating ng anihan at wala namang naging peste sa mga bangos, aanihin yun. Pag nakuha na nila yung desired na ani, halimbawa, ang kanilang desired is 2 laksa, 70 plus 70, mga 140,000 na bangos. Naani na nila yon. Pag naani na nila yon, yung matitira doon, pauubayan na nila sa taong bayan yon. Okay? Sa Bulacan, meron doon. Yung mga bata, pag anihan, nakaabang na lahat sa plaisdaan. Okay? Kasi nag-aani na. Pag nag-ani na, nakuha na, at sumigaw yung bantay. Lusong! Pag sumigaw ng lusong yun, talunan na yung mga bata doon. Lahat ng makukuha doon, iyo. Bangus, alimango, kung may maliligaw na tilapia at sumpo, iyo yun. Hindi yun pakikialaman ng may-ari. Pero, pag ikaw ay lumusong nang wala pang anihan, babariling ka. Yun ang rules sa aming sa Malabon. Okay? Kaya yung mga kabataan doon, nag-aabang lagi ng ani. Siguro mga March, April yan. Simula na yan. Ang dami nun. Talagang yung mga cultured na bangos, yung mga maliliit yung ulo, tapos malalaki yung katawan. Yun yung mga cultured sa amin. Parang dagupan bangos. Ganun. Yung mga nabibili nyo, hindi talaga totoong dagupan yun. Kasi marami yan sa Bulacan, saka sa Malabon. Tawag lang dagupan kasi ganun yung mga naaani sa dagupan. Yun yung mga malalaki yung tiyan. Kapag biliyak ninyo, ginawa yung daing, malapad yung tiyan. Yung masarap gawing daing, yun yung maliliit yung ulo. Hindi katulad yung mga wild na bangos na yung ulo halos kalahati. Ayun. So, ganun. Yung Israel, ganun din yung kanilang disenyo. Dinisenyo ni God na yung mga sojourners, yung mga kawawa, yung mga balo, yung mga ulila, pag nag-anihan, pinababayaan na nila yung nalalaglag. Pinababayaan na nila yung mga nalalaglag, yung mga sulok-sulok, pinauubaya nila yun. Okay? Sa mga balo, ang dinisenyo ng Panginoon ganun din. Ultimo sa pag-aanak, di ba? Ultimo, kung hindi ka nabigyan ng anak na matay asawa mo, doon ka sa kapatid, hindi ka makakawawa. Okay? Pagdating ng church, hindi pa rin pinabayaan yan. Okay? Kaya nga mga kapatid, the eyes of God is always looking upon these people na sinasabi natin kawawa. Okay? Kaya nga bilang mga magkakapatid, sa atin po dapat unang makita yung pagmamalasakit sa mga kapatiran natin na may mga pangangailangan. Yung disenyo ni God ng church, it's not just to have a fellowship, that meron tayong kinakaaniban na organisasyon. Here inside the church should be felt yung first love.
pag-ibig na dapat maramdaman ng isang tao, dito yung dapat makita yun sa church. Yung pagmamalasakit natin sa isa't isa. Yung pag-ibig natin sa isa't isa. That's why I always insist you, pray for one another. I always insist you, kamusta na sa ganito, kamustahin ninyo. Tawagan natin. I-text you, kamustahin natin siya. Magkamustahan kayo dyan. Lagi natin ipinipress yan sa inyo na kailangan tayo mag-pray sa isa't isa. Ano yung pangangailangan niya? Kailangan natin siya kabutin. Because this is what God wants us to do. Because this is the design of the church. Kaya nga nakakatawa yung isang church na hindi magkakakilala yung miyembro. Kaya nga impossible na church yun. That's not a church. Program lang yun. Okay, program lang yun. That's why the church should feel the needs of one another. Kailangan yun? Yun ang church. Ito ang disenyo ng church. We are body of Christ. Kaya nga kapag nagsasanta Cena tayo, di ba, in-explain ko sa inyo, hindi yan kinakain, hindi yan iniinom, para lang seremonya. Kinakain natin to para sabihin sa buong mundo, part kami ng iisang body. Kapiraso ako ng katawan ni Christ. Part ako nun. So, bawat isa sa atin na kumakain ng tinapay at umiinom ng grape juice na yan, kuntang man yan o sunny grapes man yan, ginagamit natin. Okay, huwag nyo nang alamin. Okay, kung ano man yung ginagamit natin na yan, ibig sabihin, we are part of the body of Christ. And we should care for one another. Kaya hindi nyo pwedeng pabayaan yung bawat isa. Okay? Pag tingnan nyo ulit yung katabi nyo, sabihin mo, kapatid, maaasahan mo, hindi kita pababayaan. Kahit yung pamilya mo, kahit mamatay ka na. Joke lang. Hindi, pero, di ba, hindi natin pwedeng pabayaan yung isa't isa. Okay po? So, pwede ba tayo makaasa doon? Pwede ba tayo makaasa sa isa't isa na hindi natin pwedeng pabayaan yung isa't isa? Okay po? Okay, so tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Let us pray. Let's pray. Lord, thank you po sa design mo sa church, even in the law, kung paano mo ingatan at pangalagaan ang mga may pangangailangan. And we thank you so much kasi alam namin na dito pa lang sa fellowship, hindi na kami mapapabayaan, Panginoon. Dito pa lang sa loob ng church, alam namin, Lord God, na meron kaming mga kapatid na part ng body mo na maaasahan namin pagdating ng panahon na kami ay dumaan sa mabibigat na pagsubok, Panginoon. Maulila man kami, mabalo man, Panginoon, mamatayan man kami, alam namin na hindi kami pababayaan ng church. That's why we're here. That's why you made the church. At layunin, Panginoon, ng iglesia ay ang siyang magtulungan sa isa't isa, isang part ito ng fellowship. We thank you so much for this, Lord God. At dalayan mo nga, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay magising ang bawat isa sa amin, magkaroon ng puso ng pagmamahal sa isa't isa, at huwag itong mawaglit kahit kailanman. Huwag itong isawalang bahala ang bawat isa sa amin. Bagkus, lagi namin isipin na kami po ay dapat magmahalan sa isa't isa. Thank you, Lord God, sa ipo lamang ang papuring pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.